Ito ang ating sabihin pagkagising at makikita ang mga himala. Florence Scovel Shinn. Ako si Florence Scovel Shinn. At sa loob ng halos 100 taon, paulit-ulit kong sinasabi ang isang bagay na itinuturing pa ring napakalakas at mahirap paniwalaan ng marami. Ang salita ng Diyos ay parang isang mahiwagang pamalo sa buhay ng tao. Nagsisimula pa lamang maunawaan ng agham ang ipinahayag na ni Jesus 2,000 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay aariing matuwid. Hindi ang masusing pagtatrabaho, hindi ang katalinuhan, at hindi ang walang tigil na pakikipaglaban ang lumilikha ng yaman. Ito ay ang salitang binibigkas ng may pananampalataya, ang espiritual na binhi na humuhubog sa katotohanan. Pag-isipan mo, ilang beses kang bumangon na nagsasabing magiging mahirap ito, wala akong swerte, naglaho ang pera sa aking mga kamay. At pagkatapos sumunod lamang ang araw. Ngunit kung ang salita ay may kapangyarihang magpakulong, may kapangyarihan din itong magpalaya. At iyan ang nais kong ihayag sa iyo ngayon, ang banal na formula ng kasaganaan, ang siyang nagpabago sa buhay, nagpagaling sa puso, at nagbukas ng mga pintuan ng tila wala ng pag-asa. Araw-araw sa umaga ako ay nagsasalita, at nagsasalita ng may matibay na paniniwala na kasama ko na sa loob ng ilang dekada, na ang salita ang binhi ng himala. Hindi ito isang matalinghagang pananalita, ito ay isang batas. Kapag binuksan mo ang iyong bibig sa bukang liwayway, hindi ka naglalabas ng mga walang saysay na tunog, nagtatanim ka ng isang espiritual na binhi na sisibol sa susunod na mga oras, araw at linggo. Naramdaman mo na ba ang pagkakaiba sa pagitan ng paggising na bumubulong ng iisa na namang araw ng pakikipaglaban at paggising na nagpapahayag ng ngayon, ako ay ginagabayan ng pabor ng Diyos? Alin sa dalawang saloobin ang karaniwang nagdudulot ng mas maraming pintuan, mas maraming ideya, mas maraming kapayapaan sa iyong dibdib? Ang karanasan mismo na naipon ko, at laging isinasalaysay ng may kagalakan, ay nagpapakita na ang pagbabago ay nagsisimula doon, sa unang pangungusap. Alam kong para sa marami, ito ay tila salungat, Florence, kung ang lahat ay sa pamamagitan ng salita, bakit ako nagtatrabaho ng husto at wala pa ring nagbabago? Narinig ko na ang tanong na iyan ng maraming beses. Ang sagot na laging ibinibigay ko ay banayad, ngunit matatag, dahil ang salitang itinatanim ay salita ng takot. Ang takot ay baligtad na pananampalataya, naniniwala ka sa masama sa halip na maniwala sa mabuti. Kapag nagsimula ang umaga sa mga pag-iisip ng kasalatan, ang di nakikitang espiritu na tumutugon sa ating pananalita ay tumatanggap ng isang utos, ayusin ang araw upang kumpirmahin ang inaasahang iyon. Kaya't iginigit ko, baguhin ang binhi. Sabihin, nang may pagkasimple at paniniwala, ako ay pinagkakalooban. Ngayon, ang pabor ay pumapalibot sa akin. Gawin mo ito ng tuwid ang katawan, nakapatong ang kamay sa dibdib, mahinahon ang paghinga, ginagawang mas totoo ng kilos ang salita para sa iyong puso at isip. Marahil ay iniisip mo, ngunit paano kung ito ay isang kamangmangan? Paano kung tanggihan ko lamang ang katotohanan at mawala ang pag-iingat? Hindi ako humihingi ng pagtanggi sa katuwiran. Hindi ito pagtanggi na may mga bayarin na dapat bayaran, mga takdang aralin, mga panganib. Ito ay pagbabago sa panloob na otoridad na gumagabay sa iyong pagkilos. Kapag ipinahayag mo, ang probisyon ay dumarating sa akin, ang iyong di malay na isip ay nagsisimulang maghanap ng mga daan, at ang iyong pag-ugali ay nagbabago. Mas nagiging matulungin ka sa mga pagkakataon, mas nagtitiwala sa mga pag-uusap. Hindi gaanong handang umatras sa harap ng isang hindi. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral tungkol sa pagpapatibay sa sarili ang eksaktong bagay na iyon. Ang pagpapatibay ng mga halaga at katotohanan tungkol sa sarili ay nagpapagana ng mga sentro ng gantimpala sa utak at nagpapababa ng tugon sa stress na ginagawang mas matanggap at mas epektibo ang tao sa kanyang mga pagpili. Magiging praktikal ako. Kung mayroon kang atrasadong bayarin, huwag mong simulan ang araw sa pagsasabing ako ay mapapahiya na naman. Sa halip, sabihin, natatanggap ko ngayon ang mga kinakailangang pondo, nagbubukas ang mga pintuan sa perpektong oras. Pagkatapos, kumilos, gumawa ng isang listahan ng mga posibleng pinagkukunan, maliit na serbisyo, makipagnegosasyon sa takdang aralin, magbenta ng isang bagay na hindi mo ginagamit. Ang salita ay hindi pumapalit sa pagkilos, ginagabayan ito. Kapag ginagabayan ko ang isang tao na ulitin ang isang deklarasyon, hinihiling ko rin na isulat niya ang 3 konkretong hakbang na gagawin niya sa araw na iyon.
Ang pananampalataya na nagbubunga ay pananampalataya na nagdidirekta sa pagsisikap ng tao sa tamang direksyon. Naaalala ko ang isang kaso na sinundan ko ng malapitan, isang babaeng sinira ng mga utang, walang tulog sa gabi at nahihiyang magbukas ng mga sulat. Tuwing umaga sinasabi niya, walang nagiging tama para sa akin. Isang araw, sa pagitan namin, ipinagtapat niya sa akin, kung babaguhin ko ang sinasabi ko, at walang mangyari, magmumukha akong tanga. Hinawakan ko siya sa kamay at sinabi, subukan mo sa loob ng 7 araw. Sabihin mo ang mas malaking katotohanan tungkol sa kung sino ka. Sa unang araw, hindi siya gaanong naniwala. Sa pangatlong araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag na nag-aalok ng isang maliit na trabaho na gumagamit ng kanyang mga kasanayan. Sa ika-10 araw, naalala siya ng isang dating kliyente at nagdala ng isang order na naging mahalaga. Hindi ito nangyari dahil sa swerte, nangyari ito dahil binago ng binhi na itinanim niya ang lupa ng kanyang isip at tumugon ang panlabas na mundo. Tinuruan ako ng patotoong ito, muli, na ang pagbabago ay nagsisimula sa wika at pinabibilis ng tapat na pagkilos. Maaari mong isipin na ang mga ito ay mga kwento ng matandang relihiyon, ngunit inilalarawan ng agham ngayon ang mga katulad na fenomena sa ilalim ng ibang pangalan, ang ki-epekto ng Pygmalion. Ang pag-asang mayroon tayo tungkol sa atin at sa iba ay nagbabago ng mga resulta, at ang pananaliksik sa pasasalamat at pagpapatibay ay nagpapakita na ang mga simpleng gawain ng pagpapahayag ng mga halaga at pasasalamat ay nagpapataas ng kagalingan, nagpapababa ng pagkabalisa at nagbubukas ng mga pintuan sa mas produktibong pag-ugali. Hindi ito mahika na walang sanhi, ito ay isang espiritual na batas na nakahanap ng pagtugon sa biyolohiya ng tao. Wikipedia, ngayon, paano ito gagawin, hakbang-hakbang, upang hindi ito maging isang magandang parirala lamang, kundi isang proseso ng pagbabago. Una, paggising, bumangon ng mahinahon, damhin ang mga paa sa sahig, huminga ng 3 beses. Sa matatag at malinaw na boses, sabihin, ang walang hanggang espiritu ay dumadaloy sa akin, naglalakad ako ngayon sa kapayapaan, pabor at kasaganaan. Pagkatapos, isipin sa loob ng 60 segundo ang isang konkretong eksena. Ikaw ay tumatanggap ng magandang balita, nagbabayad ng bayarin, may isang pintuan na nagbubukas. Ang pagtingin ay naghahanda ng puso. Kasunod nito, isulat, sa loob ng 2 minuto, ang 3 posibleng aksyon na gagawin mo ngayon upang iayon ang iyong sarili sa deklarasyong iyon. Sino ang tatawagan, anong mensahe ang ipapadala, anong gawain ang unahin. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat, sumulat ng isang maikling tala ng pasasalamat, kahit na ang tila tagumpay ay maliit. Ang pasasalamat ay mag-aangkla sa binhing itinanim at magpapaunlad ng mas maraming paglago. Ipinapakita ng kamakailang pananaliksik na ang mga interbensyon ng pasasalamat ay nagbubunga ng tunay na mga pakinabang sa kagalingan at tumutulong na mapanatili ang mga pagbabago sa pag-ugali. Einstein, So Paulo, at kapag dumating ang pagdududa, dahil darating ito, huwag mong subukang makipagtalo dito ng maraming oras. Tumugon sa mas malakas na salita, ako ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Palitan ng tanong na bakit hindi kailanman nagiging tama ito sa akin, ng tanong na ano ang nais ng Diyos na isakatuparan sa akin ngayon. Ang pagbabago ng tanong ay nagbabago ng daloy ng iyong atensyon at, sa makatuwid, ng iyong mga pagpipilian. Ang mga retorikal na tanong ay malakas na kasangkapan, kapag tinanong kita ngayon, ilang umaga na ang ibinigay mo sa takot. Pinahihintulutan ko ang kamalayan na kilalanin ang pattern. Ang pagkilala ay ang unang hakbang patungo sa pagbabago. Nais kong subukan mo ang isang maliit na hamon sa akin. Sa loob ng 7 araw, bago tingnan ang telepono, gawin ang ritual na ito sa umaga, 3 paghinga, isang deklarasyon ng malakas, 60 segundo ng pagtingin, 3 nakasulat na aksyon at isang tala ng pasasalamat sa gabi. Itala sa isang kwaderno ang anumang sinkronisidad, pagtatagpo o ideya na tila dumating mula sa wala. Kadalasan, ang tinatawag nating coincidence ay ang tugon ng biyaya sa utos ng isang salita na binigkas ng may pananampalataya. Sa pagtatapos ng 7 araw, basahin ang iyong mga tala, makikita mo ang isang pattern na lumabas, magagaan na pintuan, tamang pag-uusap, ibang disposisyon. Iyan ang pagsibol ng binhi. Sa wakas, tandaan, ang salita na sinasabi mo ay gumagana ng tahimik at hindi maiiwasan. Magpapatuloy ang panlabas na gawain, mga bayarin, pagsisikap, mga pagpipilian,
Ngunit kapag ang iyong pananalita ay nakahanay sa banal na layunin, ang pagsisikap ay hindi gaanong nakakabara ng mga pintuan at nakakahanap ng mas maraming daan. Huwag nang mamuhay bilang isang dahon sa hangin. Bumangon bilang isang nagtatanim at naghahari, magtanim ng mga salita ng otoridad, diligan ng pagkilos at panatilihin ang mapitagang pasensya, habang ang himala, na siyang tugon ng espiritual na batas, ay lumalaki hanggang sa anihin. Amen. Vesi, ang takot ilang beses ba itong nagpapakita sa paggising pa lamang? Idinilat mo ang iyong mga mata, at bago mo pa maramdaman ang init ng umaga, darating ang paninikip na iyon sa dibdib, ang takot na magkulang, na mawalan, na hindi magtagumpay. Alam ko, minamahal na kaluluwa, dahil nakita ko na ito sa napakaraming mukha at, kung minsan, maging sa sarili kong puso. Ngunit natutunan ko na ang takot ay baligtad lamang na pananampalataya. Ito ay ang paniniwala ng mas matindi sa kapangyarihan ng kasamaan kaysa sa pangako ng kabutihan. Ito ay ang pagtingin sa anino at pagtawag dito ng katotohanan na nakakalimutan na sapat na ang magsindi ng ilaw upang maglaho ito. Ang takot ay tuso. Nagkukubli ito bilang pag-iingat, bilang kirealismo, bilang kipag-iingat. Ngunit ang boses nito ay laging nagdadala ng kalituhan, pagmamadali at pagkaubos. Napansin mo ba na kapag natatakot kang mawala ang pera, tila mas mabilis itong dumulas? Kapag natatakot ka sa kalungkutan, inilalayo mo ang mga tao. Kapag natatakot ka sa pagkabigo, nagsasara ang mga pintuan bago mo pa man ito mahawakan. Ang takot ay isang enerhiya na humuhubog sa mga pangyayari, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan itong harapin ng salita. Minsan, may isang lalaki ang lumapit sa akin na puno ng pagkabalisa ang mga mata. Siya ay isang taos pusong Kristiyano, masipag, ngunit patuloy na inuulit, "Florence, natatakot ako na hindi ako pakinggan ng Diyos, paano kung walang maging tama?" Pinakinggan ko siya ng maihabag at tinanong siya, "Kaibigan ko, kung ang salita ng Diyos ay totoo, at kung nangako si Jesus na ang lahat ay posible sa naniniwala, saan nanggagaling ang takot na iyan?" Yumuko siya, tahimik. Pagkatapos ay hiniling ko sa kanya na ipahayag, araw-araw, ang isang simpleng pagpapatibay, "Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kukulangin." Hindi bilang isang kahilingan, kundi bilang isang utos ng isang naniniwala na sa banal na kasaganaan. Makalipas ang 3 linggo, bumalik siya. May katahimikan sa kanyang paningin. Sinabi niya sa akin, may nagbago. Hindi ako nanalo sa loterya, ngunit naglaho ang takot. At, kakaiba, nagsimulang lumitaw ang mga bagong pagkakataon. Umalis ang takot at pumanatili ang pananampalataya. Tumugon ang buhay tulad ng laging tumutugon sa pananampalataya. Ang modernong agham, na naghahanap pa rin ng alam na ng espiritu, ay tinatawag itong epekto ng pag-asa. Kapag ang isip ay naniniwala sa isang resulta, ang katawan at pag-ugali ay nagsisimulang umayon upang gawin itong totoo. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga emosyon ng takot ay naglalabas ng mga kemikal na nagpapababa ng ating kakayahang mag-isip ng malinaw, habang ang mga emosyon ng pananampalataya at pasasalamat ay nagpapagana ng mga bahagi ng utak na naugnay sa pagkamalikhain at paglutas ng problema. Sa madaling salita, ang nararamdaman mo at ang sinasabi mo ay tumutukoy sa paraan kung paano isinasaayos ang iyong mundo sa paligid. Ngunit tinatanong ko, ilang beses mo nang pinalakas ang takot, nakikipag-usap dito na parang isang matandang kaibigan? Ilang beses mo nang sinimulan ang araw sa pag-ulit ng maaaring maging mali? Ilang beses na ang iyong panalangin ay isang listahan lamang ng mga alalahanin na nakakubli? Kapag ginagawa natin iyan, binibigyan natin ng kapangyarihan ang ayaw natin. At nagagalak ang kaaway dahil alam niyang pinaparalisa ng takot ang tao na ipinanganak upang mamuno. Hindi ang takot ang nagpoprotekta sa atin. Ito ang karunungan na nagmumula sa pananampalataya. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, "Mag-ingat kayo, mapanganib ang mundo." Sinabi niya, "Huwag kang matakot, maniwala ka lamang." Sa tuwing binibigkas mo ang mga salitang iyan, may isang bagay sa loob mo ang bumabangon. Ito ang espiritu na nagpapaalala kung sino ka, anak ng kataas-taasan, tagapagdala ng banal na otoridad. Nais kong mapansin mo kung paano nagkukubli ang takot sa maliliit na bagay, sa pagpapaliban, sa maghihintay ako sa tamang oras, sa marahil ay hindi ito para sa akin. Hindi iyan pag-iingat, iyan ay pagdududa na nakasuot ng pagiging matino. At ang pagdududa ay kapatid ng takot. Kapag lumitaw ito, tumugon ka agad sa isang deklarasyon ng pananampalataya.
Sabihin ng matatag, ako ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang ipinangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Naaalala ko ang isang babaeng nakilala ko sa New York, maraming taon na ang nakalipas. Siya ay may talento, tapang at pananampalataya, ngunit may lihim na takot, ang takot na makita siyang nagtatagumpay. Sinabi niya, kung magsisimula akong magkaroon ng tagumpay, may inggit sa akin ang mga tao. Ang paniniwalang iyan ang nagpakulong sa kanya sa mga siklo ng kasalatan. Isang araw, sinabi ko sa kanya ng may pagmamahal, mahal ko, hindi ikaw ang responsable sa reaksyon ng iba, kundi sa binhing itinatanim mo sa iyong bukid. Hiniling ko na palitan niya ang pag-iisip na iyon ng isa pa. Ang kasaganaan na nagmumula sa Diyos ay nagbibigay inspirasyon at hindi nagdudulot ng inggit. Inulit niya ito araw-araw. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang makatanggap ng mga imbitasyon para sa mas mahusay na trabaho at, kakaiba, tumulong din sa ibang mga babae na magtagumpay. Ang takot niya ay naging isang ministeryo. Mahal na tagapakinig, ang takot ay isang mensahero lamang na walang sariling kapangyarihan. Ipinapahayag nito ang kawalan ng pananampalataya, ngunit hindi ito maaaring manatili kung saan ipinapahayag ang salita. Kapag sinabi ng takot na hindi ka magtatagumpay, tumugon, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Kapag sinabi nitong walang labasan, ipahayag, ang Panginoon ay nagbubukas ng mga daan sa ilang. Kapag ibinulong nitong paano kung ako ay mabigo, sabihin, ang Diyos ay para sa akin, sino ang laban sa akin? Ngayon, hayaan mong magmungkahi ako ng isang espiritual na pagsasanay. Bukas, paggising, bago ang anumang pag-iisip ng alalahanin, ipikit ang iyong mga mata sandali at sabihin, ngayon, hindi ako lumalakad ng may takot. Ako ay lumalakad ng may pananampalataya. Ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa bawat hakbang ko at wala akong kukulangin. Ulitin ito ng maraming beses hanggat kinakailangan. At sa tuwing darating ang takot sa araw, huminto, huminga at magsalita muli. Gawin ito sa loob ng 21 araw, at itala ang lahat ng nagbabago, hindi lamang sa panlabas, kundi sa loob mo. Mapapansin mo ang isang makapangyarihang bagay, nawawala ng boses ang takot kapag mas malakas na nagsasalita ang pananampalataya. At kapag dumating ang tukso na isipin na natural ang takot, tandaan, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at malusog na pag-iisip. Ang takot ay hindi isang banal na babala, ito ay isang pagbaluktot ng katotohanan. Ang pananampalataya, ang wika ng langit. Hindi ka nilikha upang katakutan ang bukas, kundi upang pamahalaan ang ngayon. At sa tuwing bubuksan mo ang iyong bibig upang ipahayag ang salita, ang takot ay yumuyukod, ang mga pangyayari ay umaayon, at ang buong universo ay nagsasabuatan pabor sa iyo. Sapagkat kung saan may pananampalataya, walang espasyo para sa anino. Ang perpektong pag-ibig ay nagtataboy ng lahat ng takot, at sa pag-ibig na iyan dapat kang magpahinga. May isang batas na tahimik, walang hanggan, na namamahala sa lahat ng umiiral. Tinawag ito ng mga sinauna na batas ng pananampalataya, at ang agham ngayon, nang hindi napapansin, ay nagsisimulang ilarawan ito sa kanilang mga eksperimento tungkol sa enerhiya, vibration at focus ng isip. Ito ang di nakikitang batas na lumilikha ng nakikita. Ito ang banal na kapangyarihan na nagbabago ng salita sa anyo, ng pag-iisip sa sangkap, ng di nakikita sa katotohanan. Sa tuwing nagsasalita ka ng may pananampalataya, naglalabas ka ng isang espiritual na utos na muling nag-aayos ng bagay sa paligid ng iyong buhay. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinasabi, minamahal na kaluluwa, ang salita ang tulay sa pagitan ng di nakikitang mundo ng Diyos at ng nakikitang mundo ng mga tao. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay namumuhay na parang ang di nakikita ay isang pantasya. Tinitingnan nila ang mayroon sila, ang balanse sa bangko, ang mga bayarin sa mesa, ang mga diagnosis ng katawan, at sinasabi, ito ang aking katotohanan. Ngunit ipinapahayag ng Biblia, ang nakikita ay pansamantala, ang hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya nagtanong ako, kung ang di nakikita ay mas totoo, bakit nagbibigay pa rin tayo ng labis na kapangyarihan sa mga hitsura? Ilang beses ka nang sumuko sa isang panaginip dahil lamang sa hindi mo nakita ang tanda ng pagbabago. Ilang beses ka nang tumingin sa mga pangyayari at nagtapos na nanahimik ang Diyos, kung kailan, sa katunayan, naghihintay lamang siya sa iyong salita ng utos. Natutunan ko iyan sa sarili kong paglalakbay.
Minsan, nakita ko rin ang sarili ko na walang direksyon, walang mag-aaral, na may kakulangan sa kita at isang pusong puno ng mga tanong. Sa loob ng ilang araw, hinayaan kong gabayan ng takot ang aking mga salita. Sinabi ko sa sarili ko, marahil ay natapos na ang oras ng aking mga turo. At, bilang tapat na tugon sa aking pagdududa, nagsara ang buhay. Kumonti ang mga klase, huminto ang mga pagkakataon, at maging ang araw ay tila hindi gaanong ginintuan. Pagkatapos ay naalala ko ang ipinangaral ko mismo, ang salita ang mahiwagang pamalo ng tao. Nang umagang iyon, lumuhod ako at ipinahayag ng malakas, ang walang hanggang espiritu ngayon ay nagbubukas ng perpektong daan para sa akin. Walang mabuti ang ipagkakait sa akin. Ginawa ko iyon ng walang emosyon dahil lamang sa katapatan sa espiritual na batas. Ngunit sa loob ko, may isang bagay ang muling umayon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng hindi inaasahang imbitasyon upang magsalita sa isang maliit na grupo, at mula sa pagtatagpong iyon ay ipinanganak ang isang bagong siklo ng kasaganaan na tumagal ng maraming taon. Walang nagbago sa panlabas hanggang sa binigkas ang tamang salita. Ganyan din sa iyo, naghihintay ang buhay sa iyong utos. Kapag nagsasalita ka ng may pananampalataya, gumagalaw ang di nakikita. Ang hangin sa paligid mo ay puno ng espiritual na sangkap, isang buhay na enerhiya na masunurin sa boses ng espiritu. Hindi ito nag-iisip, hindi nagtatanong, tumutugon lamang ito sa direksyon. Nagsisimulang mapansin iyan ng modernong agham, kapag pinag-aaralan nila ang kapangyarihan ng intensyon at visualization, ang mga microscopic particles ay nagbabago ng pag-ugali ayon sa inaasahan ng nagmamasid. Ang material na universo, sa makatuwid, ay hindi matigas, ito ay malibol sa kamalayan. Naipakita na ni Jesus ang katotohanan iyan ng sinabi niya, ang lahat ng hingin ninyo na naniniwala na inyong tatanggapin ay inyong tatanggapin. Ang pananampalataya ay hindi isang malabong damdamin. Ito ang puwersa na humuhubog sa katotohanan. Pag-isipan mo, bawat istruktura ay ipinanganak mula sa isang di nakikitang plano. Bago ang bahay, may project. Bago ang musika, may melodya sa espiritu ng kompositor. Bago ang himala, may salitang binibigkas. Walang lumilitaw mula sa wala. Lumilikha ka muna sa di nakikita, sa pamamagitan ng pananampalataya, at pagkatapos ay inihahayag sa nakikita. Kung ang iyong kalooban ay puno ng pagdududa, takot at pagbubulungan, ang inihahayag mo ay mga anino ng mga binhing iyan. Ngunit, kung ang iyong kalooban ay puno ng pananampalataya at buhay na salita, ang mga pangyayari ay umaayon tulad ng bakal na inaakit ng magnet. At dito ko nais hipuin ang isang maselang punto, maraming tao na nagwalang bahala sa batas na ito ang sumira sa kanilang sariling buhay. Nakilala ko ang isang merchant sa simula ng siglo na hayagang nagsasabi, hindi ako naniniwala sa di nakikitang kapangyarihan na ito, naniniwala lamang ako sa masusing pagtatrabaho at swerte. Siya ay isang mabuting tao, ngunit namuhay ng may pakikipaglaban, nagrereklamo sa bawat kliyente, nagmumura sa mga bayarin, tinatawag na malas ang itinanim niya mismo. Sa loob ng ilang taon nawala sa kanya ang lahat. Hindi dahil pinarusahan siya ng Diyos, kundi dahil ang kanyang patuloy na salita ng kasalatan ay lumikha ng isang kapaligiran ng pagkabigo na nagpalayo sa mga pagkakataon. Ang universo ay hindi nakakaunawa ng irony, sumusunod lamang ito. Nagsasalita ang bibig at ginagawa ng buhay. Ngunit tingnan ang kaibahan, nakilala ko rin ang isang simpleng babae, isang katulong, na araw-araw ay nagsasabi, ang Panginoon ang aking tagapagkaloob, at ang kasaganaan ay dumarating sa akin. Hindi siya nag-aral ng espiritual na batas, hindi niya alam ang pilosopiya, ngunit sinabi niya ang katotohanan ng may pananampalataya. Unti-unti, nagbukas ang mga pintuan, mapagbigay ng mga kliyente, inihayag ang mga bagong kaloob, at isang tahimik na kagalakan na nagpabago sa kanya saan man siya pumunta. Naunawaan ng babaeng iyan ang hinahanap pa rin ng maraming matatalinong tao. Ang tunay na yaman ay ang natural na resulta ng isang pusong nakahanay sa di nakikita. Tinatawag iyan ng pisika na resonance, tinatawag iyan ng pananampalataya na kasunduan sa Diyos. Kapag sinabi mo ang ipinahayag na ng langit, ang bagay ay vibra sa parehong frequency at inihahayag ang kaukulang anyo. Magkaroon ng liwanag, sabi ng manlilikha, at nagkaroon ng liwanag. Kapag sinabi mong magkaroon ng kasaganaan, gumagalaw ang parehong banal na enerhiya, at kailangan nitong sumunod. Iyan ang di nakikitang batas na lumilikha ng nakikita.
Nais kong makita mo sa mga mata ng espiritu. Isipin ang iyong buhay bilang isang matabang bukid. Ang sinasabi mo ay ang mga binhi. Ang ilan ay mabilis sumibol, ang iba ay tumatagal, ngunit walang nabibigong magbunga. Ang magsasaka ay hindi nagtatanim at nagdududa. Nagtatanim siya at naghihintay dahil nagtitiwala siya sa batas. Ganyan din ang dapat mong gawin. Magtanim ng mga salita ng kapangyarihan kahit na ang lupa ay tila tuyo. Sabihin, ang yaman ng Diyos ay dumadaloy sa akin ngayon. Ang lahat ng kailangan ko ay dumarating sa perpektong oras. At ituloy ang iyong araw ng may pasasalamat, kumikilos ayon sa pananampalataya. Marahil ay may magsasabi, ngunit paano kung hindi ko makita ang agarang resulta? Sumasagot ako, tingnan ang kalikasan. Tumatagal ang usbong upang sumibol sa lupa, ngunit sa ilalim ng lupa ang buhay ay gumagana. Ganyan din sa di nakikitang mundo. Kapag sinabi mo ang salita, nagsisimula itong kumilos kaagad, kahit na wala pang mga palatandaan. Sinabi ni Jesus, kung mayroon kayong pananampalataya na tulad ng isang butil ng mustasa, hindi niya sinabing tulad ng isang bundok. Sinabi niya tulad ng isang butil. Maliit, ngunit buhay. Ang sikreto ay panatilihing buhay ang salita sa gitna ng katahimikan ng mga hitsura. Ang agham ng emosyon ngayon ay nagpapatunay na ang pag-ulit ng mga positibong pagpapatibay na sinamahan ng taos pusong paniniwala ay nagbabago ng neurological structure ng utak, nagpapalakas ng mga network na naugnay sa pag-asa, optimism at pagtitiyaga. Sa madaling salita, natututo ang isip na makita ang mga posibilidad kung saan noon ay pader lamang ang nakikita. Ang isip ay umaayon sa banal na batas. Sa makatuwid, kapag ang mga hitsura ay sumigaw ng imposible, patahimikin ang mga ito sa bulong ng pananampalataya. Sabihin, hindi ako ginagalaw ng paningin kundi ng salita. Ulitin ng maraming beses hanggat kinakailangan, hanggang sa maramdaman mo na nawala ng lakas ang pagdududa. Gawin itong isang espiritual na ugali, sa pinakamaliit na tanda ng pagkasira ng loob. Huminto sa ginagawa, huminga ng malalim at ipahayag, ang lahat ay gumagana para sa aking kabutihan. Ang di nakikita ay gumagana ngayon pabor sa akin. At pagkatapos ay kumilos, hindi nang may kawalan ng pag-asa, kundi nang may direksyon. Sumulat ng isang liham, magpadala ng isang curriculum vitae, tumawag, bless ang isang tao. Ang pagkilos na ginagabayan ng pananampalataya ay ang natural na pagpapahayag ng sinasalitang salita. Hindi kailangan ng Diyos ng galit na pagsisikap, kailangan niya ng pag-ayon. Ang di nakikita ay gumagana sa pamamagitan ng iyong mga kamay kapag ang puso ay matatag sa salita. Ito ang katotohanan, ang nakikitang mundo ay ang etyo lamang ng di nakikita. Kung ang etyo ay hindi maganda ang tunog, hindi ang etyo ang dapat magbago, kundi ang boses. Baguhin ang salita at magbabago ang tunog ng iyong buhay. Magsalita ng may pananampalataya at susunod ang bagay. Sapagkat ang buhay, minamahal na kaluluwa, ay hindi lumalaban sa boses ng isang nagsasalita sa pangalan ng Diyos. Ang tunay na yaman ay hindi isang bagay na nakakamit, ito ay isang bagay na inihahayag. Ito ay nasa loob mo na, naghihintay sa sandali na ang iyong kamalayan ay umayon sa salita ng Diyos. Lagi kong sinasabi, walang sinumang nakakakuha ng kasaganaan, inihahayag natin ang kung ano ang atin nasa espiritual na plano. At iyan ay nangyayari lamang kapag naunawaan natin na ang pera, mga pagkakataon at tagumpay ay hindi isang layunin, ang mga ito ay mga pagpapahayag ng espiritu. Ang mga ito ay mga instrumento kung saan ang banal na kabutihan ay nagpapakita sa lupa. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang mga tao na nagsisikap ng husto para magkaroon. Nanalangin sila para sa kasaganaan, ngunit sa kaibuturan humihingi sila dahil sa takot na magkulang, na umasa, na mawalan ng kontrol. At ang takot ay baligtad na panalangin. Ang takot na isip ay nagsasabi, kailangan ko ng seguridad, ngunit ang puso ay sumisigaw, hindi ako nagtitiwala. At kapag hindi tayo nagtitiwala, ang buhay ay nababara. Ang lahat ng sinusubukan nating hawakan ay tumatakas. Ang lahat ng kinakatakutan nating mawala ay lumalayo. Natutunan ko, kung minsan sa pamamagitan ng sakit, na ang yaman ay hindi isang gantimpala na ibinibigay ng Diyos sa mas deboto o sa mas matatalino. Ito ay isang estado ng espiritual na pagkakasundo. Kapag pumasok ka sa tune sa banal na presensya, ang kasaganaan ay nagiging isang natural na resulta, tulad ng init ay resulta ng araw.
At ang pagkakasundong iyon ay nagsisimula sa salitang pinili mong bigkasin. Naaalala ko ang isang dalaga na nananahi ng simpleng damit upang mabuhay. Lumapit siya sa akin na pagod ang mga mata at sinabi, "Ginang Shin, gaano man ako magsikap, hindi kailanman sapat ang pera." Parang may butas sa aking mga kamay. Pinakinggan ko siya at tinanong, "Kapag nananahi ka, ano ang iniisip mo tungkol sa ginagawa mo?" Sumagot siya, "Iniisip ko na ako ay nakikipaglaban upang kumita ng pang-araw-araw na tinapay." Pagkatapos ay umiti ako at sinabi, "At iyan mismo ang nililikha mo, pakikipaglaban." Simulan mong manahin na nagsasabing, ang bawat tahi na ginagawa ko ay isang pagpapala, bawat tela ay kasaganaan na nagiging anyo. Sinunod niya ang payo ng may pagdududa, ngunit nagpa siya siyang subukan. Sa unang linggo, walang nagbago. Sa pangalawa, napansin niya na mas masaya ang mga kliyente, mas mapagbigay. Pagkaraan ng isang buwan, isang babae na dumadaan sa harap ng kanyang tindahan ay naakit sa isang damit sa window at nag-order ng isang malaking order. Nang muli ko siyang makita, umiiyak siya at sinabi, "Hindi ang pera ang nagligtas sa akin, kundi ang salita." At iyan ang nais kong maunawaan mo, ang kasaganaan ay hindi dumarating sa iyo, dumarating ito sa pamamagitan mo. Ito ay isang daloy at ang daloy ay nangangailangan ng pagkilos. Kapag nagbukas ka upang magbigay, isang ngiti, isang tulong, isang kilos ng kabaitan, inilalabas mo ang channel kung saan maaaring bumalik ang kasaganaan na pinarami. Ang sarili ni Jesus ang nagturo sa atin, magbigay at kayo ay bibigyan, isang mabuting sukat, piniga, inalog at umaapaw. Ngayon, pinapatunayan ng agham na ang pagkabukas palad ay nagbabago ng kimika ng katawan, nagpapagana ito ng mga bahagi ng utak na naugnay sa kasiyahan at satisfaction, nagpapababa ng stress at nagpapalakas pa ng immune system. Hindi ba kahanga-hangang mapansin na kahit ang biology ay kinikilala ang banal na prinsipyo ng pagbibigay at pagtanggap? Ang pagkabukas palad ay isang panalangin na gumagalaw. Gayunpaman, maraming tao ang naguguluhan ang yaman sa pag-ipon. Mayroon silang marami, ngunit namumuhay silang walang laman. Nag-ipon sila ng pera bilang isang nag-ipon ng takot. At ang takot ang pinakamalaking magnanakaw ng kasaganaan. Sapagkat kung saan may takot, hindi dumadaloy ang espiritu. Ang tunay na kasaganaan ay ipinanganak mula sa pag-unawa na ang lahat ay pag-aari ng Diyos at tayo ay pansamantalang channel lamang ng kanyang pagkakaloob. Kapag naunawaan natin iyan, tumitigil tayo sa pagpapanatili at nagsisimulang dumaloy. Nais kong mapansin mo ang isang bagay, nang pinarami ni Jesus ang tinapay at isda, hindi siya humingi ng higit pa. Nagpasalamat siya sa kaunting mayroon siya. Ang pasasalamat ang password ng kasaganaan. Ang nagpapasalamat bago makita ang himala ay nagsasabi sa universo, "Nagtiwala ako." At ang pagtitiwala ang susi na nagbubukas ng lahat ng pintuan. Ngayon, mag-isip sa akin, ilang beses ka nang nanalangin para sa pera, ngunit nakaramdam ng takot habang nananalangin. Ilang beses ka nang nagtrabaho ng walang tigil, nang hindi nakaramdam ng kagalakan. Ilang beses mo nang ikinumpara ang sarili mo sa iba, iniisip na nakalimutan ka ng Diyos. Wala sa mga damdaming iyan ang nakahanay sa espiritu. Ayaw ng Ama na mamuhay ka ng may kakulangan, ngunit ayaw din niyang dominahin ka ng yaman. Nais niyang gamitin mo ito bilang isang kasangkapan ng pag-ibig at pagpapalawak. Sa panahon ng aking mga klase, karaniwan akong nagmumungkahi ng isang simpleng espiritual na hamon at imumungkahi ko ito sa iyo ngayon. Sa loob ng 21 araw, simulan ang bawat umaga sa pagpapahayag, ako ay isang perpektong channel para sa banal na kasaganaan. Ang pera ay naglilingkod sa akin at ako ay naglilingkod sa Diyos ng may kagalakan. Pagkatapos, magsanay ng 1 kilos ng pagkabukas palad bawat araw. Hindi kailangang malaki, maaari itong maging isang mabait na salita, isang donasyon, 1 kilos ng serbisyo. Gawin ito hindi umaasa ng pagbalik, kundi ipinagdiriwang ang pribilehiyo ng paglahok sa daloy. Sa loob ng ilang araw, magsisimula kang makaramdam ng pagbabago, una sa iyong isip, pagkatapos sa iyong katotohanan. Ang yaman ay, una sa lahat, isang estado ng kamalayan. Kapag napuno ka ng banal na presensya, sinasalamin ng lahat sa paligid ang kapunuan na iyon. Gumagaling ang kalusugan, umaayon ang mga relasyon, nagbubukas ang mga pintuan. Parang sinasabi ng buhay, ngayon na naalala mo kung sino ka, maaari kitang pagkatiwalaan ng higit pa. Kaya, huwag mong hanapin ang kasaganaan ng may pagkabalisa.
Hanapin ang presensya ng Diyos. Sapagkat kung nasaan siya, walang nagkukulang. Kapag ang iyong kaluluwa ay nagpapahinga sa pag-unawang iyon, ang pera ay tumitigil na maging isang pabigat at nagiging isang awitin. Nagsisimula kang magtrabaho ng may gaan, magpasalamat para sa bawat gawain, at makita ang kasaganaan sa lahat ng hinahawakan mo. At kung sa ilang sandali ay magdududa ka, ipikit ang iyong mga mata at sabihin ng mahina, ako ay isa sa espiritu, at ang espiritu ay kasaganaan. Ulitin hanggang sa maramdaman mong bumalik ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ang unang tanda ng tunay na yaman. Ang lahat ng nagmumula sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan. Tandaan, hindi ka isang pulubi na humihingi ng mumo sa langit. Ikaw ay isang tagapagmana ng mga banal na pangako. At ang mana ng Ama ay kasaganaan, kagandahan, kagalakan at layunin. Hayaan mong dumaloy iyan sa iyo. Maglingkod sa mundo ng may pag-ibig, at ang buhay ang bahala sa paglilingkod sa iyo ng may pagkabukas palad. Sa gayon, maunawaan mo na ang yaman ay wala sa pagmamay-ari, kundi sa pagiging isang channel ng espiritu, kung saan ang kabutihan ng Diyos ay nagiging nakikita sa mundo. At kapag nangyari iyan, kapag ang pera, ang trabaho, ang mga ideya at ang mga pagkakataon ay dumaloy ng may pagkakasundo, mapapansin mo na ikaw ay laging mayaman. Nakalimutan mo lamang. Ang tunay na yaman, mahal kong tagapakinig, ay wala lamang sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan mo at ipinapahayag ng may pananampalataya. Ang pinakamahalagang punto na nais kong maiukit sa iyong kaluluwa ay ito, ang salita ng Diyos, kapag sinasalita ng may paniniwala, ay ang puwersa na lumikha na nagbabago sa lahat ng katotohanan. Bawat parirala na binibigkas mo ay isang espiritual na binhi na nagsisimulang humubog sa iyong bukas. Kung nais mong makita ang kasaganaan, magsalita ng kasaganaan. Kung nais mong makita ang paggaling, ipahayag ang paggaling. Kung nananabik ka para sa kapayapaan, bigkasin ang kapayapaan. Ang lahat ay nagsisimula sa salita, at ang lahat ng sinasabi sa pangalan ng pananampalataya ay nagiging posible. Kaya, magpatuloy ka sa akin sa paglalakbay na ito ng espiritual na paggising. Ang susunod na video na lumalabas dyan sa screen ay ang iyong susunod na hakbang. Dito, aakyat ka ng isa pang level sa hagdan ng banal na karunungan, at magiging 1%, na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon, mas may kamalayan, mas may tiwala, mas nakahanay sa kapangyarihan ng salita. Kung hinawakan ng mensaheng ito ang iyong puso, nagpapasalamat ako ng buong puso ko sa pagsuporta sa gawaing ito sa pindutan ng Maraming salamat. Iyan ang nagpapanatili ng misyon ng pagpapalaganap ng liwanag at karunungan. At kung nais mong mas lumalim pa sa mga eksklusibong nilalaman at priority sa mga susunod na video, maging bahagi ng aming komunidad ng mga subscribers. Hinihintay kita doon, sa susunod na video, handa na upang sabay nating ihayag ang isa pang sekreto ng espiritu at magpatuloy ng isang hakbang sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, kasaganaan at layunin.